Hello everyone! Welcome sa ating Photoshop 101 Absolute Beginners Series tutorial. Sa part 1 ng unang video natin na ito ay ituturo ko sa inyo ang patungkol sa Photoshop Work Area. Tatlong parts lang ng Photoshop Work Area ang kailangan nyo malaman at pwede na kayong magsimula. Wala nang paligoy-ligoy pa. This is Raymond Fredejas dito sa PC Guru, your teacher. Siyempre, una natin gagawin ay i-open natin ang Photoshop. Ako ay gumagamit ng Photoshop CC 2020. Kung ibang version ng Photoshop ang gamit mo, walang problema kasi halos parehas lang naman sila maliban sa ilang added features sa mga mas later version. Para sa system requirement ng Photoshop, kung kakayanin ng computer nyo, i-check nyo lang ang description sa ibaba ng video na ito. Sa pagbukas natin ng Photoshop, ang unang bubungad sa iyo ay ang home screen. Kung gamit mo ay Photoshop CC na application. Ang home screen ay nag-o-offer sa atin ng iba't ibang paraan kung paano tayo magsisimula. Gaya ng pag-gain ng skill sa pamamagitan ng iba't ibang video tutorials na kanilang ino-offer. Pero kung gusto mong kaagad ay dumiretso sa Photoshop Work Area, pwede mong i-click ang Photoshop icon na ito. Ito ang mukha ng Photoshop or ang tinatawag nating Photoshop Work Area. At ang unang part ng Photoshop Work Area na dapat mong makilala ay ang Tools panel. Ito ay ang makitid, mahabang bar sa bandang kaliwa ng Work Area. Ito ay naglalaman ng iba't ibang tools tulad ng Selection Tool, Painting Tools, Editing Tools, Foreground and Background Color Selection, and Viewing Tools. Ang kagandahan sa Tools panel, kapag i-hover mo ang mouse pointer sa bawat tools, may lumalabas na tooltip. Ito ay naglalaman ng pangalan ng tool at ang keyboard shortcut nito. Huwag ka, may kasama pa itong demo video. Pwede mo ding i-customize ang mga tools sa Tools panel. Hold down mo lang ang left mouse button sa tatlong dots na ito and choose Edit Toolbar. Pero hindi muna natin gagawin yan sa ngayon, kaya i-cancel ko muna ito. Kung gusto mo naman, pwede mo ding gawing chubby ang Tools panel. Pipindutin mo lang ang dalawang arrow na ito at magiging 2 columns ang iyong Tools panel. Kung gusto mo namang ibalik siya sa single column, i-click mo uli ito at magiging single column ang iyong Tools panel. Hindi lahat ng tools ay naka-display sa Tools panel, pero nandyan sila lahat. Halimbawa, itong Rectangular Marquee Tool. Ibig sabihin, puro lang rectangular marquee ang magagawa sa Photoshop? Definitely no, dahil kung mapapansin natin ang small arrow sa gilid nito, ibig sabihin, mayroong mga hidden tools na nakapaloob sa tools na yan. I-hold down lang natin ang ating left mouse button at lalabas ang mga hidden tools na nandyan. Nandyan ang rectangular marquee na siyang una natin nakikita at meron siyang nakatagong elliptical, single row, and single column. Sa pagpili ng tools, mayroong tatlong paraan. Una ay ang popular sa mga baguhan. Yung direct click mo ang tools sa Tools panel. Pangalawa ay yung popular sa mga medyo matagal na sa Photoshop, ang paggamit ng keyboard shortcut. At ang pangatlo ay ang popular sa mga makakalimutin, ang in-app search. Punta ka sa upper right corner at click mo ang parang magnifying glass na ito. Antayin mo na lumabas ang search dialog box at i-type mo ang tools na hinahanap mo. Halimbawa, zoom tool. Type mo lang ang zoom tool. Kung zoom tool ang hinahanap mo at makikita mo di ka pa tapos mag-type, pinapakita na ng in-app search ang possible na hit sa hinahanap mo. And tingnan sa bandang kanan, ipinapakita na din niya ang keyboard shortcut para dito. Click mo lang at activated na si Zoom tool.
Pangalawang part ng Photoshop work area na dapat mong makilala ay ang option bar. Para maunawaan natin ng mabuti, pipili tayo ng tools sa tools panel. Halimbawa, piliin natin ang zoom tool. Kung makikita natin, ipinakita ni option bar ay mga adjustment function para sa zoom tool. Try nating piliin si brush tool. Again, kung makikita natin, option ng brush tool ang ating nakita. Nawala na yung para sa zoom tool, pumalit ay option para sa brush tool. For the last time, activate natin ang eyedropper tool. Pipindutin ko ang eye, keyboard shortcut ng eyedropper tool. And again, nawala ang option para sa brush tool. Napalitan ng mga option para sa eyedropper tool. Ibig sabihin, kaya natin tinawag na context menu ang option bar ay dahil ito ay nakasalalay base sa kung anong tool ang active sa tools panel. Ang pangatlo at panghuling part ng work area na dapat niyong makilala ay ang panel. Ang panels ay ang mga rectangles na nakikita nyo sa kanang bahagi ng Photoshop work area. Halos lahat ng kapangyarihan ng Photoshop ay nakapaloob sa panels na ito. Hindi lahat ng panels ng Photoshop ay sabay-sabay na makikita nyo sa kanang bahagi nito. Inilalabas lang ng Photoshop ang mga panels na kailangan depende sa pangangailangan mo. Ang mga nakikita mo ngayon ay mga panels under ng tinatawag na Essentials Workspace, pang general works kumbaga. Pero kung gusto natin ng mga panels para sa isang specific na task, tulad halimbawa ng photography, madali natin itong mapapalitan sa pamamagitan ng pagpunta sa Windows menu, then Workspace, then Photography. So kung makikita natin, nag-iba ang mga panels dahil inalabas ni Photoshop ang mga panels na mas kailangan sa pag-process ng photography works. Ang mga panels ay pwede nating i-rearrange or ilipat. Pwede nating gawing floating window at pwede nating i-adjust ang size. Pwede na nating ibalik sa dati sa pamamagitan ng pag-hold down ng left mouse button at pag-release. Hold down left mouse button, then kung makikita nyo, ang parang blue outline, ibig sabihin, madadak siya dyan sa part na yan. Release the left mouse button at madadak siya doon sa part na yan. Para i-close ang Photoshop, punta lang sa File and then click Exit. Pwede din natin gamitin yung close button na makikita dito sa upper right hand corner ng Photoshop Windows. This time, gagamitin muna natin ang file menu at pipiliin natin ang exit. Hindi pa tapos ang video natin. Magkaroon muna tayo ng recap. Pagbukas mo ng Photoshop, ang unang bubungad sa atin ay ang home screen na nag-o-offer sa atin ng iba't ibang paraan kung paano tayo magsisimula. Pero kung gusto natin na direktang dumiretso sa Photoshop work area, i-click lang ang Photoshop icon. Ang tatlong parts ng Photoshop work area na ating nalaman ay ang Tools panel, Option bar, at Panels. Una, ang Tools panel ay naglalaman ng mga tools na pwedeng i-access sa pamamagitan ng pag-click, keyboard shortcut o gamit ang in-app search. Pangalawa ay ang Option bar, kung saan ito ay context menu or option ng aktibong tool sa Tools panel. Pangatlo ay ang Panels. Ang panels ay ang mga rectangles na nakikita sa kanang bahagi ng Photoshop work area. Halos lahat ng kapangyarihan ng Photoshop ay nakapaloob dito. Ang mga naka-display ng mga panels ay depende sa klase ng workspace na gusto mo na makita sa Windows menu. Ang panels ay pwedeng i-rearrange or i-resize.
Para close ang Photoshop, click lang ang File menu, then Exit. Pwede din gamitin ang Close button na makikita sa kanang itaas na bahagi ng Photoshop window. Sa part 2 ng video na ito, ay gagamitin natin ang tatlong parts ng Photoshop work area na ating napag-aralan ngayon para gumawa ng simpleng Photoshop document. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.